Si Rafi, humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana po makauwi na po ako ng Pinas dahil 3 buwan na rin po ako hindi nakapagtrabaho dito sa Saudi dahil po sa nararamdaman ko. Hindi ko na po kayang makatayo kung mag-isa. Kailangan ko na po ng alalay. Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Idol. Anong pangalan po ng agency? JMAC International Agency po. Bakit hindi po siya pinapauwi? Anong nangyari? Inihintay daw po yung fit to travel, sir, para makatravel daw siya po. Yung po ni-require ata. Opo, sir. 4 na beses na po siya mindidikal, wala pong finding sa kanya. Kaya po, doon po kami humihingi na ma-issuehan po siya ng fit to travel. Sino po dapat nag-issue ng fit to travel? Sabi po kasi ng doktor, sir, ang agency daw po dapat ang mag-request sa hospital para mabigyan po siya ng fit to travel. Mr. Solomon Obina, so ang problema niyo lang po para makauwi na kayo ay yung fit to travel certificate na hindi nyo po makuha-kuha. Yun po yung sinasabi sa akin nila si Rafi, yun po yung sinasabi. Ang problema po kasi, hindi po ako inaalis ng agency ko dito. Pinapabayaan lang po nila ako, sir, kahit pumuntang ospital po. Hindi po nila ako ina-assist. Attorney Malonzo, Madam. Magandang hapon, Senator. Ito pong worker natin, kababayan natin na si Mr. Obina sa Riyadh, hindi na po siya makapagtrabaho at ilan buwan na siya? 4 na po. 4 na buwan na nakatenga at gusto niya makauwi dahil hindi siya pwede nga talaga mag-work. Ang problema, wala siyang fit to travel certificate na manggagaling sa agency, na yung agency tamad naman talaga gawin yon. So pwede bang pormahan nyo na po ito dyan sa OWA? Opo, Senator. Ipapapukpok na po natin sa ating welfare officer sa Riyadh. So, in other words, by next week o this week, meron na po siyang certificate fit to travel, and then by next week, andito sa Pilipinas si Sir Solomon. Tama o tama? Yes po, Senator. Tatawagan po natin kagad ang ating welfare officer po ngayon. Mr. Solomon, Sir. Yes po, sir. Next week, andito ka na. Pilipinas. Maraming salamat po, Idol, kasi sobrang nahihirapan na po talaga ako dito, sir. Hindi ko na po kaya kasi gumalaw pa wala pong tumutulong sa akin. Buti na lang, meron po kayong kapatid dito. Napakabait. Pasalamatan niyo po ang ate niyo. Ate niyo ba? Kapatid po. Mas matanda pa ate po, sir. Sige, pasalamatan mo si ate mo. Sir. Maraming salamat po pagtulong. Alam ko po hindi po ako pinapabayaan, sir. Napakabait mo raw ate. Ginagawa po nila lahat yung makaya nilang gawin para sa akin para makauwi na rin po. Opo, sir, kasi danas ko rin po. OFW rin po ako. Kaya pala. Sige. Mahirap talaga po sa agency, walang pagkain. Kaya yan po iniisip ko sa kanya. Tapos inumiinom ng gamot, tapos walang pagkain po. JMAC International Manpower Agency, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Opo, naririnig ko po. 3 buwan na hindi nyo makunang-kunan ng certificate for fit to travel. Ano bang nang pumapasok sa utak nyo dyan? Bakit hindi nyo magawa-gawa yung napaka-simple lang pala na Opo, sir, pasensya na. Ganito po, yung case po ni Mr. Ubina, less than a month lang ho na-relate po sa amin. So, kasi ang hope naman po ni Mr. Ubina before nakausap po ng account officer is umaasa siyang gagaling. So, nakausap rin po namin, sir, actually lang, more than a week po, nakausap po namin ng OWA officer ng Riyadh. At yun po, hinihingan po namin na maipa-request na nga po na ma-clear na for na. Nanghihingi rin po kami every 2 to 3 days ng update from the FRA, sir. Di rin naman po kami nagpapabaya. Okay, ganito po Opo. Puporma na po ito ng OWA at kayo po kung anong kailangan yung maibigay na tulong, makipagtulungan kayo para mapawi na yun yung worker. Pero lahat ng mga kailangan niya, kulang, sweldo, kung ano pa man mga naiwan dyan na benepisyo, ibigay niyo po kayo dyan sa agency. Hinold po ng SMAS ko yung last sahod niya ng May, sir. Hindi po binigay ng SMAS ko. I-go niya yung kanyang sahod. Abay. Opo, ito po. Yes, sir. Opo. Ipaalam, po namin yan. I-call namin, sir, ang attention kasi pag mga ganyan pong sitwasyon,
Ay, nako, pag hindi nyo ipag-inood nyo yan, papakasuhan ko kayo. Sige. Weekly po kami nagpapadala sa kapatid ko para panggamot at saka pangkain niya po. Oh. Don't worry, ma'am. Teka muna, bakit pati pagkain niya manggagaling pa sa Pilipinas? Ano bang nangyari sa inyo dyan na agency? Weekly po kami nagpapadala. Attorney Malonzo, Madam. Yes po, Senator. Napakawalang yan naman. Bastos naman tong agency. Pati yung pagkain, di ba, nandun sa dito po kami nagpapadala. nandun sa shelter nila. Oh, bakit pagkain manggagaling pa sa Pilipinas, pati yung pagpapagamot manggagaling pa sa Pilipinas? Hindi ba dapat sagot ng agency yan? Yes po, Senator. May joint and solidary liability sila. Oh. Ang nangyayari nga po, inaasa na rin niya sa gobyerno, no? Kasuhan nyo ito, pasaran nyo itong agency na ito, ma'am. Dapat po kasi nakakausap nila yung FRA po nila. Mhm. Kasi sila po yung accredited po nila yan yung FRA na yan. Tapos ang sinasabi nila, hindi daw nila nakakausap. Di ba, Senator, parang di naman ata tama yon. Hindi po. So, dapat ma'am, kasuhan naman ito para madala, masampulan. Ano po? Sige po, lalo po pag hindi po pinauwi po si Ubina po at hindi po nila pinatikitan. Miss Cabreras Yes po, yes sir. ng agency, JMAC. Opo. Pakainin nyo na maayos itong si Sir Ubina, pati yung ticket, kayo magbibigay, pati yung last month salary niya, ibigay nyo. Okay, sir. Noted po. Iayusin po namin yan, sir. Hindi naman po namin yan. Tapos yung mga pera na gastos ng mga kamag-anak dito para sa pagkain, pagpapagamot, reimburse nyo. Kung hindi, sarado kayo. Sige po, sige Ay, po. salamat. Noted po. Thank you po. Okay, sige. Ma'am, Thank you ilista po. nyo na yung mga nagastos nyo papapadala. May resibo naman kayo and all. Opo, sa kapatid ko po. Kasi diba? dito po niya pinapadala Diba, sa pera padala? kabayan. Ano po? Correct. Ipa-reimburse natin yan. Attorney Malonzo, pumayag na po. So, you make sure na ma-reimburse po yung mga nagastos para sa pagkain sa pagpapagamot Opo. ng OFW natin Opo, na Senator. nanggaling sa Pilipinas. Okay. Sige. Opo. So, next, Sige po. wag niyo po ibabong telepono, kausapin ka ni Odette para doon na po sa pagpapauwi dito, repatriation ni Sir Ubina. Okay? Yes po. Thank you po. Thank you, ma'am. Senator. Thank you po. Thank you, Okay. sir. Pati reimbursement. Oo nga po, Magawa ng sir. paraan. Kasi, Sige. Sir Solomon, next week nandito ka na. Yes po, Sir Idol. Maraming salamat po sa inyo. May gusto Tagal sabihin? na rin po akong gustong umuwi kaso hindi po talaga nila ako pinapabayaan lang po nila ako dito sa agency. Ma'am, anong mensahe mo sa kapatid mo? lakasan mo lang yung loob mo mon. Makakauwi ka rin. Sasabay tayo uwi ngayon, 22. Sabihin mo. Alam ko mahirap dyan. Tiisin Ay, mo. marami. Narinig ko marami. Marami kayo dyan. Marami na. din po. Opo, pinagalitan nga po yan dyan nung nalaman niya na nagpatulpo ako, sir. Po silang agency. Kasi Ay. nga po, yung employer nila, hindi naman po sinusunod yung mga nakalagay po sa At Attorney Malonzo, Yes po, Senator. nako, magpadala po kayo ng mga tauhan ninyo dito sa Saan yung lugar nyo po ngayon, Sir Ubina? Nasa accommodation po kami ng agency namin dito sa Saudi, Accommodation. sir, sa Smasco po. Attorney Malonzo, padala kayo ng ng mga staff nyo sa accommodation nitong agency. Yes po, Senator. Kausap ko na po yung welfare officer po namin ngayon. Marami raw sila. Buti na lang. May narinig ako nagbulong-bulong doon. Marami. Sige, ngayon na ma'am, padala kayo. Yes po, Senator. Thank you po, Yes Attorney po. Malonzo. Madam, thank you po. Welcome po. Welcome po. Talaga maasahan din kayo, Attorney Malonzo. Thank you. Okay na ma'am. Yan ma'am. Okay na tayo. Thank you, At Sir Solomon, Ubina, Sir, huwag niyo po ibang telepono. Kausapin kayo ni Odette, Yes. ha? Thank you po, Sir Solomon. Yes po, sir. Magandang tanghali po. Sige, ma'am. Maraming salamat din po sa tulong niyo, Sir Idol. Anytime, basta kayo po mga OFW. Magandang hapon din po. Magandang araw. Okay.